Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother James. Tayo pong lahat ay dumalangin. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dearest Heavenly Father, in the name of our loving Savior, dearest Jesus Christ, we thank you so much, Father, for this wonderful day that you have given us to worship you, Father, in spirit and in truth, according to thy will, O God. We thank you so much to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. We thank you so much for your sweet holy presence, O God. Thank you so much for moving in our midst. Thank you so much for the great blessing to worship you, O God. And we ask you, Lord, to anoint thy word, remove all hindrance, and bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang mahal na Panginoon. At first and foremost, we give the highest praise, thanksgiving, and worship to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. Amen. And we always acknowledge to give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remembering and cherishing the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, to the beloved Almeida children, and to the respective families, to all our webcast viewers around the world, a pleasant day to everyone, every women. O kanatong tanan, maayong hapon, palapakan natong Ginoo maigsoon. So mga minamahal, so we are in the last days. Amen. So the word preparing for war. Amen. But the church, mga minamahal, to us, Christians, preparing for the coming of the Lord. Ever say amen. So, sabi ng Biblia, fill your lamp with oil. Sa ating panahon ngayon, ito ang panahon na tayo po'y lalong magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Ever say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, fill the lamp with oil, from the book of Matthew, chapter 25, beginning verse 1 up to 13. Kindly read it to me. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 25, verses 1 to 13. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready with him to the marriage. And the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Amen. Matthew, Kabanatang 25, talatay 1 hanggang 13. Kung magkagayoy makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at sila may matatalino. Sapagkat ang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan na hindi sila nagdala ng langis. Darapat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang tatagal lang ang kasintang lalaki ay nag-antok silang lahat na nangatulog. Darapat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Lamag kayo nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon na pinagigi sa kanilang mga ilawan. At sinabi ng mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay ang aming mga ilawan. Darapat nagsasagot ang matatalino, nagsasabi,
Baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiwanan muna kayo at magbili, at magsibili kayo ng ganang inyo. Samantalang sila ay nagsisiparaon, sa pagbili ay dumating ang kasintang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok kasama niya sa piging ng kasalanan at nilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagserting naman ang ibang dalaga, nagsasabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Darapat sumagot siya sa sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakilala. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi niyo nalalaman ang araw ni ang oras. Sapagkat katulad ng isang tao at nang pararoon isang lupain ay tinawag kanyang sariling mga alipin at pinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Huling talata. Bumananay. Everyone shout, praise the Lord. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ito sinasabing the parable of the 10 virgins, mga minamahal, ito po ay emphasizes that all believers must constantly, tinatawag na look to their own spiritual conditions. Everybody say amen. Ito po ay nag-remind sa lahat ng mga Kristiyano, sa atin mananampalataya, the parable of the 10 virgins, mga minamahal, emphasizes, sabi ng banil mga kasulatan na ito nga all believers must constantly look to their own spiritual condition in light at the coming of the Lord. Ever say amen. So ito po mga minamahal ay tumutukoy sa 10 birhen. Ito'y parabola. Ito'y tumutukoy sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na naglilingkod sa Diyos. Lahat, ang bawat isa sa atin ay kinakailangan, mga minamahal, suriin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Ever say amen. Kung tayo po ba ay nakakasunod sa mahal na Panginoon o hindi. Sapagkat ang parabolang ito, mga minamahal, ay para sa mga Kristiyano. Ever say amen. Na ang pagbabalik ng Diyos, tinatawag na unexpected. Ever say amen. Hindi na sabing mga unknown. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. Sa panahon ngayon, mga kapatid, tayo po'y nasa huling araw, sinasabi ng Biblia. Lalo na ang panahon ngayon talaga nga, masabi natin na totoong mapanganib. At sabi nga, the world is preparing for war. Ang sanlibutan ngayon, ang mundo ay naghahanda sa tinatawag na gyera. Ever say amen. Hindi natin alam kung anong mangyayari, subalit ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po na mga anak ng Diyos ay maghanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Yung 10 birhen, ang sabi ng Biblia, yung 5 matalino at yung 5 mangmang. Yung tinatawag na oil, mga minamahal, in this parable, mga minamahal, represent true faith, righteousness, and abiding presence of the Holy Spirit. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Yung oil, mga minamahal, hindi yun literal na oil. Yun po, mga minamahal, ay nagrepresenta, mga minamahal, sa totoong pananampalataya, katwiran, at ang banal na presensya ng Diyos ay nasa iyo. Ever say amen. Kaya po, mga minamahal, yung 5 mangmang, hindi nila iniisip ang kanilang kalagayan sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi sila naghanda. Kaya nung tumunog yung trompeta ng Diyos, o yung dumating na yung tinatawag na groom, mga minamahal, at binuksan yung pinto, pinapasok yung 5, sapagkat yung 5, wala na silang oil. At ang nangyari, sila'y bumili sa labas dahil hindi sila handa. Dumating ang pamanhunan ba? At pumasok yung 5, mga sinara ang pinto. At nung dumating yung 5 na mangmang, ang sabi niya, buksan niyo kami. Ang sabi niya, it's too late, hindi namin kayo kilala. Ever say amen. So mga minamahal, ito po ay paghahanda ng bawat isa sa atin. Na sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, darating at mangyayari na babalik ang mahal na Panginoon in the unexpected time. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po ng Biblia, be prepared. Ever say amen.
So our attitude concerning to His coming is preparedness. Ever amen. Yung ating paghanda, constant abiding, sumunod tayo ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Ever amen. Amen. Itatawag na banal, blameless living habang tayo nandito ngayon sa daigdig na ito, mabuhay tayong naaayon sa kalooban ng Diyos. Ever amen. Amen. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, serious living. Tayo po'y maging seryoso sa paglilingkod natin sapagkat, mga minamahal, yung 10 birhen, yun po'y larawan ng mga Kristiyano. Ever amen. Puro sila mga birhen, puro sila nakadamit, mga minamahal ng pangkasal, subalit ang 5 sa kanila ay walang tinatawag na oil, itong katwiran. Ever amen. Itong tinatawag na righteousness, mga minamahal. Ang oil, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan na totoong pananampalataya, mga minamahal, at ang presensya ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan from the book of Matthew, chapter 24, beginning verse 36 up to 42. Kindly, up to 44. Matthew chapter 24, verses 36 to 44. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Then shall 2 be in the field, the one shall be taken, and the other left. 2 women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour the Lord doth come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think that the Son of Man cometh. Amen. Matthew, Kabanatang 24, ang talatay 36 hanggang 44. Ngunit tungkol sa araw at oras na yung walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang paparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalaman hanggang dumating ang paggunaw at sila tinangay ng lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkais sasabukid ang 2 lalaki, ay siya kukunin at ang isa'y iiwan. 2 babaeng nagsisigiling ng isang gilingan, ay siya kukunin at ang isa'y iiwan. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Dapat ititalastasin ninyo na kung nalalaman ang puno ng sanbayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siyang magpupuyat, hindi niya pabayang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi niyo iniisip. Amen. Palapakan muna po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. So ito po yung tinatawag mga minamahal na sabi ng Biblia na Jesus' statements concerning the coming of the Son of Man have a double reference to the first stage of His return at unknown and as unexpected time, the rapture of the church saints. And the second stage of His coming after the tribulation, when He will destroy the wicked and gather all the righteous into His kingdom. Ever amen. So meron pong tinatawag na rapture before the coming of the Lord. Ever amen. Yung rapture, mga minamahal, for the saints, para sa mga iglesia. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung basahin natin ang Matthew chapter 24, nagtanong ang mga tao sa Kanya, Lord, what are the signs of Thy coming and of the end of the world? So ito po mga minamahal, sinabi niya yung rapture dito, yung signs of His coming and rapture of the church
and the tribulations and the second coming. Everybody say amen. So mauna, yung muna mga minamahal, yung mga signs natin nakikita ngayon. What are the signs of thy coming? Mga rumors of wars. Everybody say amen. Pestilence, earthquake in diverse places. Amen. Famine, pestilences, kasama na dito yung mga virus, mga COVID na yan. Everybody say amen. Yan tinatawag na mga pestilences, mga rumors of war, nagkakaroon ng mga giyera, mga war sa buong mundo, mga minamahal. Kaya po yung nangyaring giyera ngayon sa ibang bansa, mga minamahal, sinyalis na ito na malapit ng babalik, mag-take ang rapture. Everybody say amen. Hindi natin alam, amen, anong susunod na mangyayari ngayon, mga minamahal. Basta't ang alam natin, parang, kumbaga, nangangamoy yung Third World War. Everybody say amen. Nawa, huwag mangyari. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Ipag-pray natin sa mahal na Panginoon na magkaroon ng peace talks. Everybody say amen. Para hindi ulbo yung giyera, mga minamahal. Dahil kung magkaroon ng yung mga nuclear weapons nila, delikado, mga kapatid. So yun ang ating ipag-pray sa mahal na Panginoon. Tayo mga Kristiyano, mag-alay ng prayer and fasting, mga minamahal, para sa kapayapaan. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw natin ng giyera. Everybody say amen. Ayaw natin ng giyera. Maraming tao nasasawi. Maraming tao namamatay. Mga minamahal, sa giyera. Magkaroon ng economic crisis. Everybody say amen. Magkaroon ng mabigat na problema ang daigdig. Magkaroon ng gutom. Magkaroon po, mga minamahal, ng talagang masasabi natin na kabigatian. Kaya sa atin, mga Kristiyano, isama natin sa prayers. Alam ko ang prayers ng mga taong umibig sa Diyos, pakinggan ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Amen. So, more prayer, mga minamahal. Talagang ito'y senyales lang na malapit ng babalik ang Diyos. Kung ano mang mangyari, mga minamahal, alam natin, magtitake ang rapture. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So meron tinatawag na mga signs of His coming. Before His second coming, rapture will take place. Mag-rapture muna ang church. Pagkatapos, yung tribulation, papasok yung tribulation. Then, mga minamahal, yung second coming. So ang Bible, meron siya tinatawag na dispensation. Everybody say amen. So, if you do not understand the dispensation, you cannot fully understand the Bible. And it remains confusion. Everybody say amen. Ang dispensation po, mga minamahal, yung mga panahon na mangyayari. Bago tayo po darating sa tribulation, meron dispensation of innocent, dispensation of conscience, dispensation of human government, dispensation of law, dispensation of grace, o tinatawag na church and the Holy Ghost, dispensation of tribulation, and dispensation of kingdom. So tayo po ngayon nasa dispensation of grace. Everybody say amen. Ibig sabihin, nasa grasya tayo ngayon. Yung law sa panahon ni Moses, yung law binigay kay Moses hanggang the ascension of Christ. Pagkatapos sa ating dispensation of grace from the day of Pentecost unto the rapture. Everybody say amen. Pagkatapos ng rapture, darating yung tribulation. Itong Matthew chapter 24, pinagsama-sama ng Diyos diyan. Dahil sabi ng mga apostles, Lord, what are the signs of thy coming and the end of the world? Everybody say amen. Ano po ang senyales ng iyong pagparito o ang katapusan ng daigdig? Kaya dito, mga minamahal, tayo po ang church, ira-rapture muna tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pagkatapos ng rapture, bahala na yung maiwan dyan. Tribulation na yan. Pag tribulation, merong 7 years tribulation. Everybody say amen. Meron 3.5 years last sa tribulation, nandiyan tinatawag na Great Tribulation. Pag Great Tribulation, dyan babalik yung second coming para sa mga tribulation saints
sa mga naiwan sa rapture at saka yung 144,000 na mga anak ni Israel. Mga minamahal, subalit tayo po, we are in the dispensation of church. Ibig sabihin, nandito tayo ngayon sa administrasyon ng church and the Holy Ghost. Tayo po'y pinagpala. Bakit nandito pa ang church? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kukunin ng Diyos ang kanyang church, sabi ng banal na kasulatan. This is the, sabi ng banal na blessed hope of the people of God, the rapture, Ebarsiman. We have a blessed hope, the coming of the Lord, the second coming, o tinatawag na rapture of the church. Kukunin ng Diyos ang church, kaya tayo po lalo tayong magpakainit ngayon sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ebarsiman, wala nang ibang solusyon, anumang mangyayari sa daigdig, basta tayo po'y secure. Tandaan po natin, dahil sabi ng Biblia, we are not appointed unto the wrath of God, but unto salvation. Kaya ang Kristiyano, magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Fill the lamp with oil. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagningasin natin ang ating spiritual, magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. We need revival. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. We need revival because, mga minamahal, of sin. Kailangan natin ng revival dahil sa kasalanan. Lukewarmness, mga minamahal, o tinatawag na backsliding is the result of, mga minamahal, lack of prayer, o tinatawag, mga minamahal, na ang padalamig o pagbabackslide dahil sa kasalanan. So we need revival to overcome, mga minamahal, ever say amen, ang lahat ng kasalanan. We need revival because the battle is terrific. Because the Bible says, if the righteous is scarcely be saved, where the ungodly and the sinner appear. It means to say the battle is terrific. Kung ang matuwid, halos hindi maligtas, sabi mo ng Biblia, saan kaya pupulutin yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos? Kaya tayo po mga minamahal, magpakainit lalo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. We need revival because, mga minamahal, because the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. We need revival, mga minamahal. Kailangan natin ng revival, mga minamahal. Bakit? Nandiyan yung laman, yung gawa ng kasalanan. Kaya pag hindi tayo nare-revive, mga minamahal, hindi natin madama ang presensya ng Diyos, madali tayong magapi ng kaaway. Kaya pag Kristiyano tayo, lalo tayong magpakainit ngayon. Everybody say amen. So we need revival. Sabi mo ng banal na kasulatan. Kaya sabi po ng Biblia, basahin mo natin ang banal na kasulatan from the book. Kindly obey from the book of, dito tayo mga minamahal, 2 Chronicles chapter 14 verse 4. 2 Chronicles chapter 14 verse 4. And commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment. Amen. Ikalawang Kronikas, kabanatang 14, ang talay 4. At iniutos sa Juda, hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at tumarin ang kautusan at ang utos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So essential to any reformation or revival, mga minamahal, God's people is seeking the Lord. Everybody say amen. Para tayo po'y ma-revive, hanapin natin ang Panginoon. So sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, with all your hearts, with all your strength, and with all your might. Turning, masabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, seeking the Lord involves turning to the Lord with all hearts and in fervent prayer. Ang paghahanap sa mahal na Panginoon, para kailangan nating ma-revive, kinakailangan ng tinatawag na turning unto the Lord with all hearts and in fervent prayer. Maningas na panalangin, buong puso nating hanapin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi malayo. God is not far, but God is near. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, to those who seek the Lord as wonderful result. Everybody say amen. To those who seek the Lord will seek the presence of the Lord. Everybody say amen. Para tayo ma-revive, hanapin natin ang Panginoon ng buong puso. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, and another thing, hungering
and thirsting for righteousness and God's presence. Hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Atin po nga nasain ang banal na presensya ng Diyos. Pinagpala na tayo sa church. Nandito ang revival, ever see, amen. Sabi nga ng Biblia, although we are in the last days, and perilous times shall come, and falling from faith will occur, but God still promised to send revival in the church. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. The outpouring of the Holy Spirit, miracles, nandito sa atin ang presensya ng Diyos sa church. Pinipreserve ng Diyos ang iyang church. Everybody say amen. Amen. Although we are in the last days, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, but God still promised to send spiritual revival to those who remnant, to those who overcome the world, the sins, and the dominion of Satan. Sa atin, mga minamahal na nagtagumpay sa sanlibutan, nandito sa church natin ang revival. Nandito ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ipinangako ng Diyos sa kanyang church. Wala sa ibang mga churches. Nandito, mga minamahal, sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Spiritual revival to those who overcome the world. Ano yung pinag-aralan natin? What are the things in the Word? The things that are in the Word are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And this is the faith that overcomes the world. Ever say amen. Ito po ang pananampalataya natin ito. Ito ang nagtagumpay sa sanlibutan. Simula na tayo maglingkod sa Diyos, nawala na sa atin ang mga lust. Ever say amen. Ever say praise the Lord. So tayo po mga minamahal ay totoong iglesia ng Diyos. Kaya sabi mo na we need revival, hanapin ang Panginoon ng buong puso with fervent prayer and hungering and thirsting for righteousness and to taste God's presence. Ever say amen? Another thing, mga minamahal, committing yourselves firmly to do God's will and abandoning all actions that offend God. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Paano natin hanapin ang mahal na Panginoon? Sabi po ng Biblia, committing yourselves to do God's will. Everybody say amen. And abandoning all the things that offend God. Lahat ng bagay na makapag-offend sa mahal na Panginoon, tanggalin na natin. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. So, meron po tinatawag na spiritual surgery. Everybody say amen. Meron tinatawag na spiritual surgery sa Biblia. Ano po yun? Sabi namin, if your eye offended, pluck it out. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. It is better for you, blind, to enter into the kingdom of God than having two eyes thrown into the lake of fire. If thy hand offended, cut it off. Everybody say amen. It's better for you to maim, sabi namin, to enter into the life than having two hands thrown into the lake of fire. Merong tinatawag na spiritual surgery. Hindi literal na puputulin yung kamay, lugitin mo yung mata. Ito po, tanggalin natin yung mga kahinaan, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tanggalin natin yung mga kahinaan, all the things that offend God. Paano mo hanapin ang Panginoon kung nandyan? Dala-dala mo pa rin yung mga bagay na makapagpalungkot sa mahal na Panginoon. So ito po, committing firmly yourselves to do God's will and abandoning all the things that offend God. Yun po ang tinatawag na how to seek the Lord. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Ano sabi ng banal na kasulatan, 2 Chronicles 7:14? Kindly read it, praise the Lord. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Amen. Ikalawang Kronikas, Kabanatang 7, ang talay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay napakumbaba at dumadalangin, hatapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad, aking nang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen.
O, palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Although this verse, mga minamahal, referred to the children of Israelites, it may apply in all generations. Ever say amen. So, kinakailangan mamit natin yung tinatawag na 4 conditions of revival and restoration. Ever say amen. Una po, mga minamahal, humble themselves. If my people which are called by my name, we are the people of God, ever say amen, shall humble themselves. Sila'y magpakumbaba. So we need to humble ourselves before God in the eyes of the Lord, ever say amen. Humble themselves means recognize your spiritual, tinatawag na mga minamahal, poverty, ever say amen. Tayo po ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Recognize your spiritual poverty. Yung tinatawag na humble yourselves, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, God's people must recognize their failures, manifest sorrow for their sin, and renew their commitment, mga minamahal, to God's will. So humbling oneself before God, mga minamahal, and His Word means recognizing our spiritual poverty. So wala tayo, ever say amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. The poor in the spirit, it means to say, we are not spiritual self-sufficient. We need the presence of God. We need the power of God. Ever say amen. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Kailangan natin kung nandito tayo sa sambahan, sikapin natin, madama natin ang presensya ng Diyos. Humbling ourselves before God. Everybody say amen. Recognize our failure and sins, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Wala tayong magagawa, hindi tayo perfecto. Kaya pag nandito tayo, walang perfecto sa atin. Ang church para sa mga taong hindi perfecto, para maperfecto sila sa harap ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Alala ko tuloy nung nandun ako sa ibang bansa, sa Australia, meron akong nakitang sign age na this church is not for the perfect person, a people. Ang iglesia raw na ito hindi para sa mga perfectong tao. So mga ibig lang sabihin, tayo po nasa church, hindi tayo perfecto. Ever say amen. Nandito tayo, mga minamahal, kinabagan ng Diyos, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. So sabi po ng Biblia, humbling ourselves before God and seek my face. God's people must diligently turn to God with the whole heart and long for His presence and not just try to escape from adversity. Ever say amen. So ito po sinasabi na seek my face. Hanapin natin ang mahal na Panginoon. Hanapin natin ang Diyos with all heart. Buong puso. Kasama yung ating pagpapakumbaba. Sikapin natin. Mahanap ang mahal na Panginoon and pray, sabi po ng Biblia, and turn from their wicked ways. So God's people must genuinely repent by turning from specific sins and all forms of idolatry. Mga minamahal, at sabi po mga minamahal, renounce conformity to the Word and draw near to God for mercy, forgiveness, and cleansing. Ever say amen. So sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, and turn from their wicked ways. Talikuran natin yung ating mga dating o mga kasalanang buhay, iwanan natin. Ever say amen. Iwanan na natin yung kasalanan, mga minamahal, ito ang kasama ng paghahanap sa mahal na Panginoon. Sabi, humbling ourselves before God, seek His face, pray, ever say amen, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Matatak ma-experience natin yung tinatawag na spiritual revival, mga minamahal. Gusto ng Diyos ang kanyang mga anak laging madasigon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Everybody say, praise the Lord. Pinagpala na tayo ng Diyos sa church na ito. Merong totoong pastor nangaral sa atin kung paano, mga minamahal, mahipo ang puso ng ating mahal na Panginoon. Nung araw, hindi natin alam kung paano maabot ang presensya ng Diyos. Subalit dito, napakasimple lang pala. Ipakumbaba natin ang ating sarili, magsisi, talikuran ng kasalanan, hanapin natin ang Panginoon. Ang Diyos ay masumpungan natin, palabakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kinakailangan natin ng revival, lalo na sa panahon ngayon.
Ever say amen. Kailangan natin ng prayer. Mag-pray po tayong lahat. Isama natin sa mahal na Panginoon na huwag magkaroon ng gira. Ever say amen. Yung ating prayer ngayon, mahal na para sa mundo na hindi magkaroon ng anumang kaguluhan sapagkat mahirap kapag merong gira. Walang mananalo sa gira. Lahat talunan. Ever say amen. Subalit alam ko po sa ating mga anak ng Diyos, kukunin tayo ng ating mahal na Panginoon. Ano man mangyari, naka-prepared ang mahal na Panginoon sa atin ng langit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, be strong in the Lord. Ever say amen. Sa pagpakalakas tayo sa Panginoon, fill the lamps with oil. Righteousness, ang katuwiran, ang katotohanan, at ang presensya ng Diyos ay kailangan manatili sa atin habang tayo naglilingkod sa Kanya. Walang tayong oras, mga minamahal. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon. Habang tayo po umawit sa mahal na Panginoon, hiniling ko po ang lahat, kung meron tayong mga visitors, na kindly sa atong mga bisita, palihog, arin mo sa tubangan, alang sa pagdawat sa atong Ginoo kung naa. Ug ang mga kaigsunan atong ianda, mga atong kaugalingon sa atong Holy Supper, mga minamahal, hanapin natin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Hanapin natin ang buong puso, buong pagpapakumbaba ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly, mawit po tayo. Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta na tayo'y kukunin na sa isang mata. Hindi lamang oras nang ikaw ay magising at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nangiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka lang? Ito'y isang hiwaga, tiyak na managanap, mawawala ang lahat ng kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinahanap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na ipinanganak. At daming atiyan na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ang buong mundo.
daligo ng atong butang Dios nga minamahal. Para sa atong mga minahal nga mga bisita niya karon,